Una naming narating ang Zone 6. Kapansin-pansin na halos magbitak-bitak at natuyo na rin ang mga sakahan. Talaga pong tuyo ang aming kanal kasi nga po nakaka-cut off kami. Hindi po talaga magkakatubig yan. At kung yun ay magkatubig, magugulat pa nga po kami. Kapansin-pansin na halos magbitak-bitak at natuyo na rin ang mga sakahan. Siyempre po, pag nakaani na, ano mangyayari sa mga bukiring? Hindi po ba magbibitak? Magbibitak-bitak po talaga yan. Hi ka-coffee, magandang araw po sa inyo, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito tayo sa Bulo Dam. At itatama natin itong mali-maling balita na inilabas po ni Maki Pulido sa Reporter's Notebook. Yan tayo Yung media talaga, hindi mo dapat paniniwalaan lahat ng sinasabi dahil bias siyang mga yan. Alam nyo yan, mga nagtatrabaho dyan sa Reporter's Notebook. Alam nyo yan na mali yung ginawa ninyo, na hindi lahat ng sinabi ninyo doon ay totoo. Pero pinilit nyo pa rin, pinablish nyo pa rin yung mga mali-maling impormasyon para palabasin na masama itong gobyerno, para na lahat ng nasa gobyerno ay magnanakaw. Napaka-bias ninyo. Yung magagandang ginagawa ng NIA, magagandang ginagawa ng administrasyon, din yung pinapakita. Puro kasamaan lang. Pero ang problema, hindi naman daw naaabot ng patubig ang ilang sakahan na benepisyaryo ng proyekto. Nung nakaraan po, dumadaloy pa siya. Totoo po yun, wala pong agos. Kasi nag-cut off na po ang aming patubigan ng March 20. Ano pa po ang makikita natin tubig? Ay nag-ani na lahat ang mga magsasaka. So, kumbaga, hindi nyo kailangan ng tubig. Ay hindi na po, kasi nakaani na lahat Hindi nyo na ito mapapakinabangan. Hindi po talaga pinakinabangan, Unabis. Wala po kami naging pakinabang dyan. Kasama natin ngayon si Ma'am Marife. Actually, nagbibingko to si Ma'am, tinawag natin. No? Kasi medyo bad rin yung report ni Maki Pulido na napaka-bias. Ito, siya mismo, taga dito mismo sa ground. No? At nararanasan niya kung anong klase po yung sitwasyon ng patubig dito sa San Miguel, dito po sa Bulacan. Ma'am Marife, kumusta po yung patubig dito sa inyo? Ay ayos naman po yung patubig namin. Sa kasalukuyan ho ngayon, mapapansin nyo yung dam namin, medyo kumunti na po yung tubig sa kadahilanan po na nagamit na ng farmers. Nakatapos na kami sa second crop. So kumbaga hindi issue yung yung supply ng patubig. Ay hindi patubig. po, hindi po. Sobra-sobra pa nga po yan Ayan, ka-coffee. Kasama natin si Ma'am Belinda. Siya po ay isa sa mga opisyal ng Malibay Kalawakan Irrigators Association dito po sa San Miguel sa Bulacan. Ma'am, napanood ko yung Reporter's Notebook at sinasabi nila na wala daw pong dumadaloy na tubig dyan sa irrigation canal na yan. Totoo po ba yun? Ay, hindi po totoo yun. Hindi naman daw naaabot ng patubig ang ilang sakahan na benepisyaryo ng proyekto. Ay, hindi po totoo yun. So, ibig sabihin, pinapakinabangan niyo po yung dam na yan? Opo. Malaking pakinabang po sa amin yung Bulo Dam na yan. Bakit parang pinapalabas po nila na palyado yan, walang tubig na lumalabas? Hindi po totoo kasi sa totoo lang mula nung itinayo itong Bulo Dam na to, mula nung nag-operate ito, talagang napakalaking pakinabang dito sa amin na mga taga Malibay, San Miguel, Bulacan. Sa isang taon ilang beses po kayo umaani? Dalawa po. Anong mga buwan po yan? First crop po kasi namin, nagtatanim kami ng June, kaya halos umaani kami ng last week ng October, first week ng November, tapos pag po magtatanim uli kami ng December, aani kami mga March at April. Alin po sa depende po kasi sa sitwasyon ng So ngayon ma'am, Pagtatanim. April at May, kung saan nilabas po nila yung balita na yan, kailangan nyo ba ng tubig para sa sakahan ninyo o hindi? Hindi na po. Kasi halos karaniwan po dito sa magsasaka dito sa Malibay, nakaani na kami ng last week ng March, tapos first week po ng April kasi halos konti na lang po yun. Konti na lang yung aani ng ganong buwan. Okay ma'am, kasi si Maki Pulido, naghahanap siya ng tubig. Ayan, sa team ng Reporter's Notebook, wala ka talaga makikitang tubig dahil April tsaka May, tapos na yung anihan. Ayan, malinaw po yan ha. Isang issue pa ma'am, yung madumi daw po na irrigation canal. Kanino po ba responsibilidad yung paglilinis doon sa mga kanal? Kasi po nagkaroon kami ng parang sa bylaws po kasi namin, nag-implement kami ng tapat mo, linis mo. Kaya po, kung halimbawa ang area mo, tapat mo, ikaw po yung may responsibilidad na maglinis nun. So hindi na po sa NIA? Hindi na po Hindi na po. Sa mga na po yun, mga IA na po yun. Dito po sa amin, isa po siguro sa masasabi ko na tungkol po sa Bulo Dam, isang malaking tulong po ang naibigay sa amin ng NIA dyan sa project nila na Bulo Dam. Kasi po dati,
halos umaani kami rito ng minsan lang sa isang taon. Wala po kaming second crop. So, kumbaga isang beses lang sa isang taon. Ngayon po, nung mabuo po yung Bulo Dam at nagtuloy-tuloy na po yung agos sa aming sa kanilang mga kanal, sa aming mga bukirin, 2 ani na po kami ngayon, may sobra pa. Ngayon, yung pong nabanggit ninyo na yung talungan ng isang naming mga ka-farmers dito na hindi natutubigan, hindi nga po matutubigan. Kasi dapat gumawa siya doon sa napagkasundoan namin na air canal mula sa lateral papunta doon sa kanyang halamanan. So, kumbaga, kailangan niya rin gumastos. Kasi Hindi negosyo niya yun eh. Kanal lang po yan. Kumbaga saan dito po sa amin, kahit palapalahin lang yan, magkaroon lang maliit na kaoperason lang ng tubig, diretso na po doon yun. Oo, yun naman pala. Ba't kailangan pang humantong sa ganitong At sitwasyon? saka ako po, panawagan ko lang mga kakopis, ating mga ibang mga reporters, pilitin po sana natin na huwag puro yung mga sinasabi na negative lang binabalita. Dapat po, pati yung mga positive na mga sinasabi ng mga kaparmers ko o sa iba pa man lugar, dapat po, binabalita din ninyo. Huwag niyo pong kinakat yung mga positive at puro lang pong negative ang inyong mga binabalita. Ako po, yun lang po ang panawagan ko sa mga reporters. Correct. Itag natin si Maki Pulido, ma'am. Sana napanood mo to. Ayan, lesson learned yan kay Tatay Sotero. Sir, isa pang question. Yung madumi daw po, may mga irrigation canal na medyo madumi daw po. Ano naman po nangyari doon? Yes po. Kasi magmula nga po nung nabanggit ko na date, March 20, nag-cut off na po kami. Siyempre po, yung mga damo-damo, yung mga nahuhulog na mga ilang mga baturyan, dyan na po mahuhulog yan. Pero sabi ko nga po kanina, ngayon, sasabihin ko, nag-start na po uli kami maglinis kahapon. At saka po ngayon, ay natsyempohan nung iba na tumingin, talaga pong tuyo ang aming kanal kasi nga po naka-cut off kami. Hindi po talaga magkakatubig yan. At kung yun ay magkatubig, magugulat pa nga po kami. Ganun po yan. Basic yun eh. Yan ang mahirap eh. Sa mga nagtatrabaho sa media organization, kulang sa research. Ay, opo. At saka dapat talaga, yung talagang nakakaalam, talagang ang dapat nilang tanungin at kausapin. Hindi po yung basta halimbawa ay nakita nila, baka nga po walang alam o ano pa man. Hindi ko na po sinasabi na lang alam. Na-interview ka doon? Naka-interview ka rin ba doon, sir? Parang di kita nakita doon. Ay, hindi. Kasi ikaw yung nakakaalam. O, kita mo na, ini-interview lang nila yung hindi nakakaalam doon sa issue, napapabor doon sa bias nila. Gawain niya ng mga media organizations, hindi naman lahat. Pero sa kaso na to, ginawa yan ng Reporter's Notebook. Pinakita namin sa isang structural engineer ang disenyo ng proyekto. Yung kasing roller coaster by principle, para sa akin dapat yung elevation ng spillway natin o aqueduct, theoretically pababa, paring flow ng tubig. Kung mayroon mang portion na tumaas, dapat may bomba. So, ang suggestion ko, i-review din yung elevation na itong spillway, yung aqueduct natin, kung nakatugon ba rin sa plano. Posible rin daw na nakaapekto ang disenyo ng proyekto kung bakit hindi naaabot ng patubig ang mga dapat na pupuntahan nito. Una dapat reviewin yung plano kung dapat bumaba o tumaas yung tubig. Kasi kung bababa yan, I don't see any natural way para tumaas ulit. Unless may pump dun. Merong mechanical pump para itaas yung tubig. Which I don't think nagagawin basta-basta sa design. Engineer JR, medyo trending ngayon yung issue ni Maki Pulido, yung pagiging bias nila at kine-question nila itong structure ng dam dito sa Bulo. Bakit daw po ganyan yung itsura niya? Kung ipapaliwanag po natin itong kanal natin, dalawang bahagi po yan. Mayroong tumakbo ng North Main Canal at may tumakbo ng South Main Canal. Sa kabila, magkabila ng ilog. Ngayon, magpo-focus po tayo sa South Main Canal. Para mapakabila po natin yan, tatawid po muna ng ilog. Kaya nakikita po natin yung parang roller coaster na sinasabi nila, up and down. May tatlong siphonic flume po tayo. Siphonic flume structure po yung tawag natin doon sa structure natin. At kaya po natin kinailangan na magkaroon ng siphonic flume ay para maitawid doon sa ilog or sa kahit na anong waterway yung ating irrigation services, ano. Ngayon, ang concept naman po ng ating siphonic flume para siya mas madaling maintindihan. Alam niyo po yung P-trap ng lababo.
ang concept po ng P-trap ng lababo, as long as mas mataas yung tubig mo at yung lalabasan niya ay mas mababa, kaya niya pa rin itulak yan. Ganun po yung ating concept ng siphonic flume. And napatunayan naman na po natin yan dahil 3 structure po yung dinaanan yan at nakarating pa rin sa bandang dulo yung ating tubig. Yung napanood ko kasi sir sa Reporter's Notebook, may nagmamarunong na engineer. Ano pong masasabi nyo dun sa runong-runungan na engineer? Balita ko hindi man na hydraulic engineer yun, parang structural engineer daw yun. Tapos tumatawa pa siya, parang pinagtatawaran niya yung disenyo ninyo. Pinakita namin sa isang structural engineer ang disenyo ng proyekto. Maaari po na kung titingnan natin yung ating structure, maaaring dapat ikonsulta ay structural engineer kasi ang taas. Pero kailangan din po doon sa pagde-design natin ng ating irrigation facilities, hydraulic engineer, kailangan din nila sigurong kinonsulta ay yung may alam kung paano mag-design ng mga irrigation facilities natin, kung saan i-consider natin paano natin mapaparating doon sa dulo nang hindi tayo gagastos ng kailangan pa ay magbobomba at pwede naman sana ay by gravity lang mapapatubigan natin yung ating mga service area. So hindi totoo yung sinasabi nila kinakailangan pa ng mechanical etc. no, para mapadalo yung tubig. Kumbaga gravity ba ang tawag natin dyan sir? Yes sir, by gravity po yung ating sistema ng pagpapatubig dito. At katunayan po na nakapagpatubig na, nakapagpaani na ng 2 cropping season, dry season at wet season yung ating mga magsasaka sa bandang dulo. Isang patunay na yung patubig natin ay dumaan dito sa 3 structure po ng ating siphonic flume at nakarating sa dulo. Yan ang mahirap eh. Actually pananagutan din ng GMA yan eh. Pananagutan din ng Reporter's Notebook yan sa mga eksperto na inyong ini-interview. Una, magpapublish kayo ng mga storya, sisirain ninyo yung isang organisasyon, halimbawa in this case, NIA yung sinira nila, na mali-mali yung sinasabi ng inyong resource persons, ng inyong mga eksperto. Responsible journalism ba yan? Sa researchers ni Maki Pulido sa Reporter's Notebook, hindi kayo nag-research. Sinisilip din nila kasi yung parang roller coaster daw na structure yung design ng kanal at hindi daw po dumadaloy yung tubig dyan ng maayos. Totoo po ba? Walang umaagos dyan sa irrigation canal? Hindi po. Abay, kami nga po medyo, sabi ko nga po, medyo malayo kami sa kanal. Pero kami pong mag-asawa, gumawa kami ng paraan para makakuha kami ng tubig sa mismong kanal. So kumbaga parang hindi mo lahat iaasa sa gobyerno, Ay, di ba? hindi po. Kailangan po mag-provide naman po ang farmers. Kaya na nga po ibinigay na sa inyo yung biyaya. Siyempre naman po kami, para kami makakuha ng biyaya na yon, gagawa lang po kami ng paraan para po kami magkaroon po ng patubig. Ito pong mga dam na to, malaking bagay sa mga magsasaka. Ay, napakalaki. At hindi lang naman po yan trabaho ng NIA, trabaho din po ng mga magsasaka. Kumbaga Ay, opo. partner po kayo dyan ma'am, di ba? Ano po yung panawagan ninyo sa mga kapwa po ninyo miyembro ng Irrigators Association? Ako po ay nananawagan sa mga kasamahan ko sa Malibay Kalawakan Irrigators Association. Ano man po yung mga responsibilidad natin na dapat nating gampanan bilang isang member, tugunan po natin nang sa ganun po maiwasan natin yung mga haka-haka o mga bali-balita na pinababayaan o napabayaan tayo ng NIA. Yun po ay hindi totoo dahil alam naman po ninyo kung gaano tayo sinusuportahan ng NIA, kaya sana po suklian po natin ang kabutihan yung mga ginagawa nila at ang hinihiling lang naman po nila sa atin ay yung tumulong tayo sa paglilinis po. Sa mga kasamahan ko, itong ating dam, abay, biyaya na sa atin yan ng gobyerno. Sana panatiliin nating malinis para yung tubig tuloy-tuloy ang agos sa ating mga tanimang palay, gulay. Sa akin naman po mga kasamahan, alam naman po nila na kami, meron na po kaming nakatakda, nakarapin calendar dito po sa papasok na tag-ulan. Yan po, depende pa rin po sa magiging laman ng aming dam, more or less, doon po sa date na yon. At saka, inuulit ko lang po, yung mga panawagan ko po sa media, positive o negative, dapat po ipakita natin. Correct. Kausap namin mismo yung mga magsasaka dito, even yung mga kakilala nang na-interview ninyo. Ang sabi sa amin, iba yung tanong ninyo, sinagot nila yung tanong ninyo. Pero nang lumabas na sa inyong storya, ginamit nyo yung sagot sa ibang konteksto. Example tayo ha. May tanong daw po yung inyong researcher, hindi ko alam kung si Maki Pulido yung researcher yung nagtanong. Ang tanong, ano po yung mare-request ninyo sa NIA?
Positive, di ba? So itong taong in-interview nyo, sige, pagkakataon ko na makapagbigay ko ng request, nagbigay siya ng request. Tapos, yung pinalabas na ninyo, as if nagrereklamo yung taong tinanong ninyo. Pinasama nyo yung tao. Ngayon, binabas yung tao dahil parang lumalabas, ungrateful siya, ingrata siya. Kasalanan ninyo yan. Responsible journalism pa rin ba yan? Ayusin nyo rin yung trabaho nyo. Hindi, alam natin, kumikita kayo dyan kasi trabaho nyo yan eh. Pinapasahuran kayo. Political economy of media, i-review nyo yan. Punta kayo ng UP, i-review nyo yan. Yung 5 filters, i-review ninyo. Huwag ganun. Kasi pinagkakatiwalaan kayo sa maling paraan ng ginagawa ninyo. Sisirain ninyo yung organisasyon. Yes, may korupsyon. Hindi mo mawawala yung korupsyon. Kahit sa barangay, may korupsyon eh. Pero, maging patas kayo sa pagbabalita ninyo. Di ba? O siya, sige, komento po ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section na dyan sa baba, no? Para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee na sa Facebook. Please like and follow, YouTube, subscribe. I'll see you in my next video. Bye-bye.